Hindi lang nagpatupad ng bagong taripa sa lahat ng inaangkat na produkto si Donald Trump, malaki rin ang naging tulong niya sa Kremlin sa issue ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Nagbanta ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump sa Europa na ititigil ang kanilang access sa merkado ng armas ng Estados Unidos kung bibigyan ng prioridad ng European Union ang mga European na tagagawa sa muling pagpapalakas ng armas ng kontinente. Naglabas ngayon ng babala ang Pentagon bago ang nakatakdang pag-update ng mga direktiba ng European Union tungkol sa mga military procurement. Ipinahayag ng ahensya na mariin silang tumututol sa anumang pagbabago na maglilimita sa kakayahan ng industriya ng Estados Unidos na makilahok sa mga procurement para sa pambansang depensa ng mga miyembrong estado ng EU. Ngunit maaaring magdulot ito na magtakda ng limitasyon ang Estados Unidos sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Saan nanggagaling ang mga armas na ito na ibinibigay sa sandatahang lakas ng Ukraine sa ilalim ng programang Purel? At hindi lang nito pahihinain ang Europa, kundi maaari ring maiwan ang hukbong sandatahan ng Ukraine na walang mahalagang sandata. Habang patuloy ang pagsulong ng mga Ruso, hinihingi ng White House sa Ukraine na isuko ang Donbas kay Vladimir Putin. Ako si Alexi Pichi, sama-sama nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. At doon din lumalabas ang lahat ng anunsyo ng mga episode sa YouTube channel na ito. Kaya't ikatutuwa kong makita kayo roon. Ngayon, may mga balitang lumabas mula sa White House na sa unang tingin ay parang walang kinalaman sa Ukraine. Pero hindi iyon totoo. Iminumungkahi kong himayin nating mabuti ang balita. Ayon sa politiko, nagbanta ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng hakbang laban sa mga bansang Europeo kung bibigyan ng EU ng prioridad ang lokal na paggawa ng armas para sa muling pag-armas ng Europa. Tulad ng alam natin, tumutol ang kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos sa anumang pagtatangka ng European Union na limitahan ang pagpasok ng mga Amerikanong gumagawa ng armas sa pamilihang Europeo. At nagbabala sila na magdudulot ito ng ganting aksyon. Pero ang totoo, dati nang naglaan ang European Union ng napakalaking multibilyong pondo para sa muling pag-aarmas ng buong Europa dahil sa lalong nagiging agresibong kilos ng mga mabangis na Ruso. Gusto ng mga Europeo na gamitin ang perang ito sa pagbili ng armas na gawa sa Europa, hindi para ibigay ang bilyong ito sa Amerika. Umabot na sa puntong nag-uunahan ang Pransya, Alemanya at Sweden kung kanino bibili ng armas ang mga Europeo. Ayan na nga. Naglabas ng pahayag ang White House. Mariin ang pagtutol ng Estados Unidos sa anumang pagbabago sa direktiba ng European Union na maglilimita sa kakayahan ng industriyang Amerikano na suportahan o makilahok sa mga pagbili para sa pambansang depensa ng mga miyembro ng European Union. Ang proteksyonista at diskriminasyong pulisya na nagpapalaya sa mga kumpanyang Amerikano mula sa merkado, habang ang malalaking kumpanyang pandepensa ng Europa ay patuloy na kumikita sa merkado ng Estados Unidos, ay maling hakbang. Dito, ituturo ko agad na ang ganitong komento mula sa Pentagon o White House ay nagpapakita ng kabalintunaan sa pakikitungo ng Amerika sa Europa. Bagaman paulit-ulit na sinabi ng administrasyon ni Donald Trump sa mga Europeo na gusto nilang akuin ng mga ito ang pangunahing bahagi ng tradisyonal na depensa ng Europa, ayaw ng Estados Unidos na mangyari ito sa kapinsalaan ng mga kumpanyang pandepensa ng Amerika. Ibig sabihin, sa isang banda, sinasabi ni Trump na hayaan ang mga Europeo na akuin ang lahat ng ito pagdating sa konbensyonal na depensa. Pero kapag inako na ito ng mga Europeo at sinabing, sige, maglalaan kami ng bilyon-bilyong dolyar, 10-10 bilyong dolyar para sa muling pag-aarmas. Pero gagastusin namin ang perang ito sa sarili naming mga kumpanya. May sarili kaming mga tagagawa ng armas. Sabi ni Trump, hindi. Huwag ganyan, mag-armas kayo syempre. Pero bumili kayo ng armas sa mga kumpanya namin. Kasabay nito, si Trump mismo ay naglalagay ng taripa sa mga produktong Europeo para ano? Para paunlarin ang industriyang Amerikano. Pero ayaw niyang gawin din ito ng mga Europeo sa kanila. Hindi na lihim na nitong mga taon,
tinatangkang dagdagan ng European Commission ang bahagi ng armas na Europeo sa arsenal at kontrata ng blok bilang paghahanda sa posibleng labanan kontra sa mababangis na Ruso. Sa loob ng mga dekada, malaki ang naging pagdepende ng Europa sa mga kagamitang militar ng Amerika, mula sa mga F-35 na fighter jet hanggang sa mga HIMARS na artillery system at Patriot na anti-aircraft missile system. Halos 2/3 ng mga armas na inaangkat ng EU ay nagmumula mismo sa Estados Unidos ng Amerika. At ngayon, maaaring ipakita ng kasalukuyang sitwasyon kung gaano nga ba kahanda ang mga bansang Europeo na maging mas malaya mula sa Estados Unidos ng Amerika, na sa panahon ni Trump ay naging mas hindi mapagkakatiwalaang kapartner. Inaasahang ihaharap ng ehekutibong sangay ng European Union ang bagong bersyon ng direktiba ukol sa pampublikong pagbili ng gobyerno. Ngayon, mas pinapabura ng European Union ang lokal na kumpanya sa mga proyektong tulad ng SAFE program para sa pautang at armas na nagkakahalaga ng 150 bilyong euro. Gayon din sa pagbili ng mga armas na maaaring bilhin ng Ukraine gamit ang bagong aprobadong utang para sa Kyiv na nagkakahalaga ng 70 bilyong euro. At ang pera mula sa EU ay maaaring gamitin lamang para sa pagbili ng kagamitang militar kung hindi bababa sa 65% ng halaga ng kagamitang ito ay nagmumula mismo sa European market. Para kay Donald Trump, seryoso ito at hindi siya natuwa. Sabi niya, pinapaunlad nila ang industriya nila, pero bakit biglang nagpasya ang mga Europeo na paunlarin din ang kanila? Hindi raw iyon patas. Dito na tayo sa pinakamapanganib na sandali. Sa ngayon, parang hindi naman masyadong apektado ang Ukraine. Parang ganun lang. Nagbabala ang Pentagon na ang paglalagay ng mahigpit na probisyon sa pagbili ng produktong Europeo sa batas ng pampublikong pagbili ay maaaring magdulot ng ganting hakbang mula sa Estados Unidos. Kung ang mga preferential na hakbang ng Europa ay maisasama sa pambansang batas ng mga miyembrong estado tungkol sa pagbili, rerepasuhin ng Estados Unidos ang lahat ng umiiral na pangkalahatang eksepsyon at paglihis mula sa mga batas Buy American na itinakda sa ilalim o kaugnay ng ating mga mutual na kasunduan tungkol sa pagbili sa larangan ng depensa. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, isasalin ko mula sa diplomatiko tungo sa madaling maintindihan na wika. Sa madaling salita, ibig sabihin nito na isasara ng Estados Unidos ng Amerika ang access ng mga kumpanyang Europeo sa kanilang merkado. Maaari ring gumawa ng mas nakakagulat na hakbang si Trump upang biglang pigilan ang inisyatiba ng European Union. Ang totoo niyan, sa ilalim ng batas na ito, kayang ipagbawal ni Trump sa isang iglap na magbenta ng anumang armas ang mga kumpanyang Amerikano sa Europa. Hindi pa ganap na lumilipat ang Europa sa sarili nilang sandata, kaya malaking gulat ito para sa kanila. Isa pa, malaking problema ito sa Ukraine dahil hindi na nagpapadala ng kahit anong bala o shell ang Estados Unidos. Wala talagang ipinapadala ngayon. Lahat ng mga armas na galing Amerika na napupunta sa mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine ay binibili ng mga Europeo sa ilalim ng programang Purel at pagkatapos ay ipinapasa nila ang mga armas na ito sa Ukraine. Kung gawin ito ni Trump, lubos maaapektuhan ang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Kasabay nito, tandaan na 19 sa 27 kabisera ng EU ang lumagda ng kasunduan sa Washington na nagpapahintulot sa mga kumpanyang Europeo na makipagkompetensya para sa ilang kontrata sa Pentagon. Halimbawa, ang kumpanyang Italyano na Leonardo o ang kumpanyang Sueco na mas kilala bilang Saab ay nagbebenta ng kanilang mga produktong militar sa Estados Unidos ng Amerika at binibili ito ng Pentagon. Ngayon, hinihikayat ng Washington ang Europa na isuko ang pagiging independyente mula sa US. Kahit noon, ito rin ang hinihiling ni Trump. Para ipakita ang pagkadoble kara ng administrasyong Trump, dapat idagdag ang isa pang balita. Ngayon, sinabi ni Donald Trump na itataas niya ang ipinahayag niyang global na taripa noong Biyernes mula 10% hanggang 15%. Matapos ang desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos na nagdeklara na ilegal ang mekanismo ng pagpapataw ng global na taripa ng pinuno ng White House. At ngayon, si Trump ay naghayag at ito ang kanyang sinabi. Bilang presidente ng Estados Unidos, agad kong itataas ang taripa sa pag-aangkat ng mga produkto at serbisyo mula sa mga bansang matagal nang nanloloob sa Amerika. Walang parusa hanggang sa ako ay maupo sa kapangyarihan. Mula 10% hanggang sa lubos na pinahihintulutan
at legal na makatwirang antas na 15%. Ang Korte Suprema ay naglabas ng isang katawa-tawa, hindi maayos na ginawa at lubhang kontra-Amerikanong desisyon. Sa pilitang pagpapalawak ng lugar ng mga nasawi sa mga lugar ng kanlurang hilagang Amerika sa Michu, sa Devil's Promises. Kung nagustuhan mo ang episode, pwede mong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Sa malayong silangan, naipit ang publiko. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.